Huwag mong ituloy ang kasal, Mateo. Basura lang ang babaeng yan. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang dumurog sa pangarap ni Maricel sa harap ng dambana. Ang lalaking pinag-alayan niya ng 5 taon, tinalikuran siya para sa salapi. Habang suot ang gulanit na belo, hindi nila alam, ang amang mangingisda na hinahamak nila ay ang haring luluhuran nila bukas. Ang bawat patak ng luha ni Maricel ay may katumbas na paniningil. Handa ka na bang makita ang reyna sa likod ng basahan? Hindi ka nababagay sa pamilyang ito, Maricel. Isa kang malaking sumpa sa magandang kinabukasan ni Mateo. Ang boses ni Doña Consolacion ay parang talim ng kutsilyong humiwa sa katahimikan ng silid. Malamig, matalas, at walang bahid ng awa. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang itinigil ni Maricel ang kanyang ginagawa. Hawak niya ang isang puting panyo, isang mamahaling tela na binili niya mula sa kanyang unang sahod sa ikatlong trabahong pinasukan niya. Gamit ang nanginginig na mga daliri, maingat niyang binuburda ang mga inisyal ni Mateo para sa kanilang kasal bukas. Sa bawat tusok ng karayom, may kalakip na panalangin at pangarap para sa isang bagong buhay. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay tila mas matalas pa sa karayom na hawak niya. Direktang tumutusok sa kanyang nagdurugong puso. Hindi ko po naiintindihan, ma'am. Mommy, pabulong na sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang hiningang naghahanap ng puwang sa hangin. Lahat naman po ay ginagawa ko. Hindi po ako natutulog para lang masiguro na maayos ang lahat para sa kasal niyo ni Mateo. Kahit ang pambayad sa catering, isinuko ko na ang lahat ng ipon ko. Ipon? Isang mapangyat na tawa ang kumawala kay Doña Consolacion. Lumapit siya kay Maricel at walang pag-aalinlangang hinablot ang panyong binuburda ng dalaga. Ang barya-baryang kinikita mo sa paglalabada at pagtitinda ng kakanin ay basura sa paningin namin, Maricel. Akala mo ba ay sapat na ang pagiging mabuting babae para makapasok sa aming pamilya? Tumingin ka sa salamin. Amoy pawis ka. Amoy kahirapan. Ang tatay mo ay isang hamak na mangingisda na hindi man lang mabilhan ng matinong sapatos ang sarili niya. Nakakahiya kayong iharap sa mga bisita namin bukas. Hindi nakakibo si Maricel. Naramdaman niya ang unti-unting pagpanaw ng init sa kanyang mga kalamnan. Ang kanyang lalamunan ay tila nilalamon ng isang malaking bara, tuyong-tuyo at masakit. Ang panyong pinaghirapan niya ng maraming gabi ay tila naging isang pirasong basahan na lamang sa kamay ng matanda. Hindi niya magawang sumigaw. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi yung uri na kayang ilabas ng malakas na boses. Ito ay yung uri ng sakit na dahan-dahang dumudurog sa iyong pagkatao mula sa loob, hanggang sa wala nang matira, kundi ang abo ng iyong dignidad. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Mateo. Sa loob ng 5 taon, ang lalaking ito ang nagsilbing kanlungan ni Maricel. Siya ang dahilan kung bakit kinaya ni Maricel ang magtrabaho hanggang madaling araw, ang magtiis sa gutom, at ang tanggapin ang lahat ng pang-aalipusta ng ibang tao. Mateo, tawag ni Maricel. May bahid ng pag-asang lilingunin siya nito at ipagtatanggol. Mateo, pakiusap, sabihin mo kay Mami. Ngunit hindi tumingin si Mateo sa kanya. Nanatiling nakapako ang paningin nito sa sahig. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kawalang bahala. Tama si Mama Maricel, malamig na sabi ni Mateo. Ang bawat salita niya ay tila bawat patak ng asido sa sugat ni Maricel. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy. Masyado nang magulo. Nakahanap na kami ng paraan para mabayaran ang mga utang ng pamilya ko at hindi ikaw ang solusyon doon. Dahan-dahang binitawan ni Maricel ang karayom. Hindi niya namalayang tumusok na ito sa kanyang hintuturo, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat sa balat. Mas matindi ang hapdi ng katotohanang unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang bawat pisong itinabi niya, ang bawat gabing hindi siya natulog
para pagsilbihan ang pamilyang ito. Lahat ay itinapon sa isang iglap dahil lamang sa salapi. Yung sinle, yung perang ipinadala ni tatay para sa kasal natin. Pautal na tanong ni Maricel. Nasaan na yon? Sabi niyo ay gagamitin niyo para sa reserbato ng venue. Ngumisi si Doña Consolacion, isang ngising puno ng panlilinlang. Huwag kang tanga, Maricel. Ang perang galing sa tatay mong mangingisda. Nagamit na namin yon para sa pambayad ng interes sa kasino ni Mateo. Isipin mo na lang, nakabayaran yon sa pananatili mo sa bahay na ito ng libre. Ngayon, bago ko patawagin ang mga guard para kaladkarin ka palabas, mas mabuting iimpake mo na ang mga basahan mo. Tumingin si Maricel sa kanyang mga kamay. Marumi ang mga kuko niya dahil sa pagtatrabaho. May mga paltos ang kanyang palad dahil sa init ng plansa at bigat ng mga gawaing bahay na ipinasa sa kanya. Lahat ng ito ay ginawa niya dahil sa pag-ibig. Ngunit sa silid na ito, sa harap ng 2 taong itinuring niyang pamilya, ang pag-ibig ay isang kasalanang kailangan niyang pagbayaran ng kanyang dangal. Tumayo siya ng dahan-dahan kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa marupok na salamin. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang sugatang puso at ang mga alaala ng isang amang nangako sa kanya na darating ang araw na hindi na niya kailangang magdusa. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang diwa, tila isang alon na ayaw tumigil. Hanggang kailan nga ba kailangang maging martir ng isang pusong tapat bago ito tuluyang lamunin ng dilim ng kawalan ng katarungan? Lumingon siya sa huling pagkakataon kay Mateo. Nagbabakasaling makakakita ng kahit isang bakas ng pagsisisi. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang likod ng lalaking tinalikuran na ang kanilang sumpaan. Sa labas, nagsisimula ng dumilim ang langit. Ang ulan ay tila nagbabadya ng isang malaking unos, tulad ng bagyong kasalukuyang sumisira sa mundo ni Maricel. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung paano niya haharapin ang kanyang ama na nagpakahirap para sa isang kasal na naging libing lamang ng kanyang pagkatao. Ang tanging baon niya ay ang malamig na hangin at ang piping saksi ng kanyang bawat patak ng luha na dumidilig sa alabok ng kanyang mga pangarap. Itigil ang kasal. Wala tayong ikakasal na pulubi sa dambanang ito. Ang sigaw ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa loob ng banyagang katedral. Bumasag sa sagradong katahimikan na dapat sana ay para sa mga panunumpa. Ang mga bisitang nakasuot ng mamahaling sutla at barong ay sabay-sabay na lumingon. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na naghahanap ng biktima. Sa gitna ng pasilyo, nakatayo si Maricel. Ang kanyang suot na gown ay hindi gawa ng isang sikat na designer. Ito ay isang lumang damit na binili niya sa ukay-ukay at matiyagang tinahian ng mga mumurahing butil ng perlas sa loob ng 6 na buwan. Ang kanyang mga kamay, na nanginginig habang hawak ang isang kumpol ng mga tuyong bulaklak, ay tila nawawalan ng lakas. Ang belo na dapat sana ay simbolo ng kanyang kadalisayan, ay tila naging isang mabigat na tanikala na sumasakal sa kanyang leeg. "Mami! Mateo!" Ang tanging nasambit ni Maricel. Tumingin siya sa dambana kung saan nakatayo si Mateo. Ngunit sa halip na pag-ibig, ang nakita niya ay ang pagkadiri at pagkapahiya. "Huwag mo akong tawaging Mateo, Maricel. Wala tayong ugnayan." Ang malamig na sagot ng lalaki. Ang kanyang boses ay walang alinlangan, walang bakas ng 5 taong pagsasama. Sa tabi niya, isang babaeng nakasuot ng kumikinang na puting gown. Isang gown na ang halaga ay marahil katumbas na ng lahat ng kinita ni Maricel sa buong buhay niya, ay nakakapit sa kanyang braso. Si Bianca, ang babaeng ipinalit sa kanya dahil sa laki ng dote at yaman ng pamilya nito. Isang malakas na tulak ang naramdaman ni Maricel mula sa kanyang likuran. Si Doña Consolacion ito, ang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa tila basahang hitsura ni Maricel sa harap ng marangyang altar.
Ang kapal ng mukha mong ituloy ang pagpunta rito. Akala mo ba ay papayagan kong dungisan mo ang pangalan ng mga Sandoval? Lumayas ka. Ang dambanang ito ay para sa mga may dangal, hindi para sa mga amoy isdang tulad mo. Dahan-dahang umatras si Maricel. Ang bawat hakbang pabalik ay tila isang pagbagsak sa isang malalim na bangin. Ang mga sulyap ng mga tao ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang balat. Narinig niya ang tawanan ng mga kaibigan ni Mateo, ang mga mapanirang puri ng mga kamag-anak nito. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang paghihirap, ang bawat gabing nagtiis siya ng gutom para lamang mabilhan ng magandang sapatos si Mateo, ay naging isang malaking biro sa harap ng lahat. Nang marating niya ang pintuan ng simbahan, isang malakas na hangin ang sumalubong sa kanya, kasunod ng biglaang pagbuhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pait. Isang huling pagkakataon, lumingon siya sa loob. Nakita niya si Mateo na nakangiting nakatingin kay Bianca, habang ang pari ay nagsisimula ng magbasa para sa isang bagong seremonya. Ang seremonyang para sa kanya sana, ngunit ninakaw ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Magsama kayo sa inyong mga kasinungalingan, ang pabulong na sumpa ni Maricel sa gitna ng kanyang paghikbi. Sa labas, ang semento ay madulas at puno ng putik. Sa kanyang pagmamadaling lumayo sa kahihiyan, natisod siya. Ang kanyang tuhod ay tumama sa matigas na kalsada at ang puting gown na pinagpuyatan niya ay agad na nadungisan ng maitim na putik. Wala siyang pakialam sa sakit ng kanyang katawan. Ang mas masakit ay ang katotohanang ang kanyang sinle. Ang perang pinaghirapan ng kanyang ama sa ilalim ng init ng araw at bagsik ng dagat ay naging pambili lamang ng alak at sugal ng mga taong ito. Nakaluhod siya sa gitna ng ulan. Ang mga patak nito ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang kanyang buhok ay basa na at nakadikit sa kanyang mukha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng kawalan ng katarungan. Sa bawat kidlat na nagpapaliwanag sa madilim na langit, tila nakikita niya ang kanyang sarili, isang babaeng nawalan ng lahat, isang pusong inilibing ng buhay sa ilalim ng putik ng pagtataksil. Tatay, patawarin mo ako. Ang tanging nausal niya sa gitna ng hikbi. Patawad, dahil naging mahina ako. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang tunog ng paparating na mga sasakyan ang bumasag sa ingay ng ulan. Ang mga ilaw ng mga ito ay tila mga mata ng isang dambuhala na papalapit sa kanya. Isang mahabang linya ng mga itim na sasakyan na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng isang mansyon ang dahan-dahang huminto sa tapat ng katedral. Isang bodyguard na nakasuot ng itim na suit ang bumaba. Hawak ang isang malaking payong. Hindi niya pinansin ang marangyang kasal sa loob. Sa halip, lumakad siya patungo sa kalsada, kung saan nakaluhod ang isang madungis at basang-basang babae sa gitna ng ulan. Dahan-dahan niyang itinapat ang payong kay Maricel. Pinoprotektahan ito mula sa bagsik ng bagyo. Ang katahimikan sa pagitan ng buhos ng ulan ay tila nagbabadya ng isang pagbabago. Sino ang mga taong ito at bakit sila narito sa sandaling ang mundo ni Maricel ay tuluyan ng gumuho? Habang ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi, isang katanungan ang pilit na bumabangon sa kanyang isipan. Tila isang apoy na ayaw mamatay sa gitna ng baha. Sapat na ba ang luha para linisin ang dumi ng nakaraan? O kailangan ba ng isang bagyong mas malakas pa rito upang wasakin ang mga nagpabagsak sa kanya? Nananatili siyang nakaluhod. Hindi alam na sa loob ng isa sa mga sasakyang iyon, may isang pares ng mga matang puno ng pagmamahal at galit ang nakatingin sa kanya. Ang mga matang magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Tumayo ka, anak. Ang isang prinsesa ay hindi dapat lumuluhod sa harap ng mga taong walang dangal. Ang boses na yon ay hindi nagmumula sa isang nanghihihinang matanda.
na sanay sa amoy ng dagat at lansa ng isda. Ito ay isang boses na puno ng kapangyarihan. Bawat kataga ay tila isang utos na dapat sundin ng buong mundo. Dahan-dahang iniangat ni Maricel ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pilit na idinidilat sa gitna ng hapdi ng tubig-ulan at alat ng kanyang sariling mga luha. Sa harap niya, nakatayo ang isang lalaking hindi niya halos makilala. Ang kanyang tatay, si Teodoro, na ang tanging alam ni Maricel ay isang hamak na mangingisda sa probinsya, ay nakasuot ngayon ng isang dekalidad na itim na Amerikana. Wala na ang mga luma at punit-punit na tsinelas. Pinalitan na ito ng mga sapatos na balat na kasingkinang ng mga bituin sa langit. Ang kanyang mukha, na dati ay tila laging pagod sa ilalim ng init ng araw, ay bakas ngayon ang isang uri ng awtoridad na tanging ang mga hari lamang ang nagtataglay. Tatay? Ang pabulong na tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang malit na kislap sa gitna ng malakas na ulan. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo narito? Bakit ganito ang ayos nyo? Hindi sumagot si Teodoro sa pamamagitan ng mga salita. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay sa anak. Ang kanyang mga daliri, na dati ay magaspang, dahil sa paghila ng lambat, ay tila naging malambot ngunit matatag. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Maricel at dahan-dahang binuhat ang dalaga mula sa malamig at maduming putikan. Sa bawat pulgada ng pag-angat ni Maricel, tila unti-unti ring nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib, pinalalitan ng isang matinding kalituhan at namumuong pag-asa. Patawarin mo ako, Maricel, wika ni Teodoro. Ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng matinding habag para sa anak at nagbabagang galit para sa mga taong nasa loob ng simbahan. Patawad dahil hinayaan kong maranasan mo ang impyernong ito. Gusto ko lang siguraduhin kung ang lalaking pinili mo ay karapat-dapat sa kayamanang iiwan ko sa iyo. Ngunit nagkamali ako. Walang halaga ang kanilang mga kaluluwa. Sa mga sandaling iyon, ang pintuan ng katedral ay muling bumukas. Lumabas ang ilang mga bisita kasama sina Mateo at Doña Consolacion na tila nagtataka sa ingay at liwanag ng mga sasakyang nakaparada sa labas. Nang makita nila ang figura ni Maricel na nakatayo sa tabi ng isang tila napaka-importanteng tao, sandaling napatigil ang kanilang mga tawanan. Ano ito? Maricel, sino ang matandang ito na kasama mo? Isang sugar daddy? Ang mapang-insultong tanong ni Doña Consolacion habang pilit na pinoprotektahan ang kanyang mamahaling trahe de mestiza mula sa tilamsik ng ulan. Mateo, tingnan mo ang babaeng ito. Hindi pa man natatapos ang kasal mo, ay may nahanap na siyang bago. Ngunit hindi natapos ni Doña Consolacion ang kanyang sasabihin. Ang dalawang bodyguard na nakatayo sa likuran ni Teodoro ay mabilis na humarang. Ang kanilang mga tindig ay sapat na upang patahimikin ang kahit na sinong mapangahas. Tumingin si Teodoro kay Mateo, isang tingin na tila humuhukay ng libingan para sa lalaki. Ikaw ba ang lalaking nagnakaw ng sinle na ibinigay ko para sa aking anak? Ikaw ba ang lalaking nagtapon sa kanya sa putikan para lamang sa isang pekeng ginto? Naramdaman ni Mateo ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga tuhod. Mayroong pamilyar sa mukha ng matandang ito, isang mukha na madalas niyang makita sa mga pahayagan at sa mga business report ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Don Teodoro, ang pautal na sambit ni Mateo, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Kayo ang chairman ng Teodoro Group. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Teodoro. Hindi niya pinansin ang gulat at takot sa mukha ng mga Sandoval. Sa halip, lumingon siya kay Maricel at hinubad ang kanyang Amerikana upang ibalot sa nanginginig na katawan ng anak. Ang init ng tela ay tila isang yakap na nagmumula sa isang mundong hindi kailanman inakala ni Maricel na kabilang siya. Mula sa araw na ito, Maricel, hindi ka na muling tatawaging mahirap.
Hindi ka na muling yuyukod sa kahit na sino. Ang mahinang bulong ni Teodoro na tila isang sumpa ng katapatan. Ang bawat sentimo na kinuha nila sa'yo, ang bawat patak ng luhang idinulot nila, ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang mga buhay. Pinanood ni Maricel ang kanyang ama, ang kanyang tatay na akala niya ay isang mangingisda lamang, habang ito ay nag-uutos sa kanyang mga tauhan na ihanda ang pag-alis. Ang katedral na kanina ay tila isang kulungan ng kahihiyan. Ngayon ay isa na lamang maliit at madilim na gusali sa kanyang paningin. Habang dahan-dahang sumasakay si Maricel sa loob ng marangyang sasakyan, naramdaman niya ang malambot na upuan at ang bango ng bagong katad. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa labas. Nakita niya si Mateo na tila isang estatwa sa gitna ng ulan at si Doña Consolacion na hindi malaman kung saan titingin. Sa gitna ng katahimikan sa loob ng sasakyan, isang katanungan ang pilit na humahaplos sa kanyang isipan. Tila isang malamig na hangin pagkatapos ng bagyo. Sapat na nga ba ang yaman at kapangyarihan upang mabura ang mga latay sa kanyang puso? O ang pagsisimula ba ng kanyang bagong buhay ay ang pagsisimula rin ng isang mas matindi at mas madilim na labanan? Hindi pa tapos ang ulan, ngunit alam ni Maricel na ang bagyong ito ay hindi na para sa kanya. Ito ay para sa mga taong nag-akalang ang isang mangingisda ay walang kakayahang magdala ng tsunami sa kanilang mga pintuan. Huwag mo nang diringan ang iyong mga kamay sa paglalaban ng damit ng ibang tao, Maricel. Ang mga kamay na yan ay nilikha para humawak ng kapangyarihan, hindi para maging alipin ng mga taong walang utang na loob. Ang boses ni Don Teodoro ay dahan-dahang gumapang sa loob ng malawak na silid tulugan, isang silid na mas malaki pa sa buong bahay na tinirhan ni Maricel sa loob ng maraming taon. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng silid. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa malambot at makapal na alpombra. Sa harap niya, isang malaking salamin na may gintong frame ang nagpapakita ng kanyang refleksyon. Isang babaeng balot ng isang mamahaling robe na gawa sa purong sutla, ngunit ang mga mata ay bakas pa rin ang sugat ng kahapon. Dahan-dahang itinaas ni Maricel ang kanyang mga kamay. Pinagmasdan niya ang kanyang mga palad. Naroon pa rin ang mga kalyo mula sa pagbibitbit ng mabibigat na balde ng tubig. Naroon pa rin ang maliliit na peklat mula sa pagmamadaling magtahi sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera. Ang karangyaan sa paligid niya ay tila isang panaginip na nakakatakot gisingan. Ang bango ng lavender at mamahaling kandila ay tila nakikipaglaban sa alaala ng amoy ng lansa at pawis na naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Tatay, ang mahinang tawag niya, habang nakatingin pa rin sa salamin. Hindi ko po alam kung paano maging ganito. Sa loob ng 5 taon, ang tanging alam ko lang ay kung paano magtipid, kung paano magtiis, at kung paano mahalin ang isang taong itinuring akong basura. Lumapit si Don Teodoro at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng anak. Sa salamin, nakita ni Maricel ang pagkakahawig nila, ang matatag na panga at ang mga matang puno ng determinasyon. Ang pagtitiis ay natatapos na, anak. Ang pagiging Maricel na alipin ay namatay na sa ulan kahapon. Ngayon, sisimulan nating buuin ang Maricel na tatayo sa tuktok ng Teodoro Group. Dinala ni Teodoro ang kanyang anak sa isang maliit na altar sa sulok ng mansyon, kung saan nakalagay ang isang malaking litrato ng isang napakagandang babae. Si Elena, ang ina ni Maricel. Ang mga mata ng nasa larawan ay tila sumusunod sa bawat galaw nila, puno ng pagmamahal at kapayapaan. Ipinangako ko sa iyong ina na poprotektahan kita. Ang pabulong na sabi ni Teodoro, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Itinago kita sa mundo dahil natatakot akong makuha ka ng mga kaaway ko. Inakala ko na sa pagiging simple ay magiging ligtas ka. Ngunit nakalimutan kong ang mga lobo ay hindi pumipili ng biktima. Kakainin nila kahit ang pinakainosenteng tupa.
Patawarin mo ako, Elena, dahil hinayaan kong masaktan ang ating anak. Naramdaman ni Maricel ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang pag-iyak ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa ng pagiging kabilang. Ang bawat haplos ng kanyang ama ay tila gamot na naghihilom sa mga bitak ng kanyang puso. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, may isang apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi nagnanais ng dugo, kundi ng katarungan. Lumipas ang ilang oras ng katahimikan, isang sandali ng paghinga para sa kaluluwang pagod na pagod. Ngunit ang mundo sa labas ng mansion ay hindi tumitigil sa pag-ikot. Isang katulong ang dahan-dahang lumapit, may dalang isang pilak na tray kung saan nakapatong ang isang asul na folder. Don Teodoro, dumating po ang mga urgent loan applications mula sa main branch, ang mahinang sabi ng katulong bago muling yumuko at lumayo. Binuksan ni Teodoro ang folder at mabilis na nirepaso ang mga dokumento. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago niya ito iniabot kay Maricel. Tadhana na ang gumagawa ng paraan para sa atin, anak. Basahin mo ito. Kinuha ni Maricel ang dokumento. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa pangalang nakasulat sa itaas ng aplikasyon, Sandoval Realty and Development Corporation. Ang aplikasyon ay humihingi ng isang dambuhalang loan upang isalba ang kumpanya mula sa tuluyang pagkalugi. Nakapirma sa ibaba ang pangalan ni Mateo Sandoval at ang kanyang ina na si Consolacion Sandoval. Ang petsa ng aplikasyon ay noong 1 linggo pa. Ang panahong akala ni Mateo ay magiging maayos ang lahat dahil sa kasal nila ni Bianca. Naramdaman ni Maricel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang papel sa kanyang kamay ay tila naging isang sandata. Ang mga taong nagtapon sa kanya sa putikan ay ngayon ay kumakatok sa pintuan ng kanyang ama. Nagmamakaawa para sa isang pagkakataon na hindi nila kailanman ibinigay sa kanya. Ano ang gusto mong gawin ko, Maricel? Ang tanong ni Teodoro, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa anak. Isang pirma ko lang, mawawala ang lahat ng ari-arian nila. Isang salita ko lang, bukas na bukas din ay nasa kalsada na sila. Tumingin si Maricel sa dokumento. Pagkatapos ay sa larawan ng kanyang ina at huli ay sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng takot. Paano nga ba ang tamang paraan ng pagpaparusa sa mga taong kumuha ng lahat sa iyo? Sapat na ba ang isang pirma para mabayaran ng 5 taon ng pait? Huwag muna, tatay. Ang mahinahong sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng gabi. Huwag nating tapusin ang laro ng ganito kabilis. Gusto ko silang makita. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha kapag nalaman nilang ang huling pag-asa nila ay nasa kamay ng babaeng tinawag nilang basura. Isang katanungan ang naiwan sa hangin, tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Ano ang gagawin ni Mateo kapag nalaman niyang ang bawat hininga ng kanyang kumpanya ay nakasalalay na ngayon sa babaeng pinagtaksilan niya sa harap ng Diyos? Huwag kang kampante, Mateo. Ang perang nakuha natin sa sinle ni Maricel ay barya lang kumpara sa kailangan nating pambayad sa kasino. Siguraduhin mong makuha mo ang loob ni Bianca dahil siya lang ang tiket natin pabalik sa karangyaan. Ang tinig ni Doña Consolacion ay puno ng kasakiman habang humihigop siya ng tsaa sa kanilang sala. Sa harap niya, si Mateo ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Isang relo na binili gamit ang perang ninakaw nila sa pangarap ng isang babaeng itinapon nila sa ulan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang opisina na nakasilip sa buong liwanag ng Makati, nakaupo si Maricel. Hawak niya ang isang panulat na ginto, ngunit ang kanyang pansin ay wala sa mga dokumento sa harap niya. Naalala niya ang bawat umagang gumigising siya ng 4:00 para magluto ng kakanin na ititinda sa palengke. Naalala niya ang bawat gabing pinapakiramdaman niya ang bulsa ni Mateo kung may natitira pang barya para sa kanilang hapunan. Lingid sa kaalaman niyang ang bawat sentimong pinaghihirapan niya
ay tinatapon lang nito sa sugalan. Ang irony ng buhay ay tila isang malupit na biro. Noong siya ang nagmamahal, siya ang pinagkaitan. Ngayong siya na ang may hawak ng kapangyarihan, ang mga taong nangapi sa kanya, ang siyang nagmamakaawa sa anino ng kanyang ama. "Princess, are you ready for your first board meeting?" Ang tanong ni Don Teodoro habang dahan-dahang pumapasok sa silid. Tumingin si Maricel sa kanyang ama. "I am, Dad. Pero kailangan ko munang makita kung gaano kalalim ang hukay na ginawa nila para sa sarili nila." Sa bahay ng mga Sandoval, patuloy ang pagpapakitang tao. "Oh, Bianca darling, you look so exquisite in that designer dress." Bati ni Doña Consolacion sa kanyang bagong manugang na kapapasok lang. Si Bianca, na nakasuot ng isang pulang damit na halos sumigaw sa sobrang mahal, ay ngumiti ng pilit. "Tita, Mateo, I heard may konting delay daw yung loan application nyo sa Teodoro Financials." Ang tanong ni Bianca, ang kanyang boses ay tila may halong pangungutya na hindi napansin ng dalawa. "My family can help, but of course, we need to finalize the business merger first. You know how Dad is. Business is business." Hindi alam ni na Mateo na si Bianca ay isang magaling na manlalaro. Ang kayamanan na ipinagmamalaki nito ay isang fasad na kasing rupok ng kanilang mga pangarap. Ngunit dahil sa bulag na ambisyon, handa silang pumatay ng dangal para lang makakapit sa isang taong akala nila ay magliligtas sa kanila. "Don't worry, Bianca. Once makuha namin ang loan approval from the mystery CEO of Teodoro Group, everything will be fine." Sabi ng insiders, ang bagong CEO daw ang magdedesisyon sa lahat ng real estate loans ngayong quarter. Kampanteng sagot ni Mateo habang nilalagyan ng alak ang kanyang baso. Naramdaman ni Maricel ang isang kakaibang panginginig habang binabasa ang report tungkol sa mga Sandoval. Ang kanilang kumpanya ay parang isang bahay na gawa sa baraha. Isang ihip na lang ay guguho na. Ngunit hindi sapat na gumuho lang sila. Gusto niyang maramdaman nila ang bawat sakit, ang bawat gutom, at ang bawat kahihiyan na ipinalasap nila sa kanya. "Dad, I want to attend the charity gala tomorrow night." Seryosong sabi ni Maricel. "I want to see them, not as Maricel the laundry girl, but as the woman they should have feared." Tumango si Don Teodoro, bakas ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. "Then you shall have the grandest entrance, my queen. Let the world know that the dragon they tried to drown has finally learned how to breathe fire." Kinabukasan, ang bawat detalye ng kanyang paghahanda ay tila isang ritual ng pagbabago. Ang kanyang balat ay hinaplos ng mga pinakamahaling langis. Ang kanyang buhok ay inayusan na tila isang korona ng itim na seda. Nang isuot niya ang kanyang itim na gown na may mga diamanteng tila mga luhang naging bato, alam ni Maricel na wala nang balikan. Sa gitna ng paghahanda, isang lumang litrato ang nahulog mula sa kanyang pitaka. Ang litrato nila ni Mateo noong mga panahong akala niya ay sapat na ang pag-ibig para mabuhay. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa litrato. Payat, pagod, pero may ngiti ng pag-asa. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lighter at sinilaban ang gilid ng litrato. Pinanood niyang kainin ng apoy ang mukha ni Mateo hanggang sa maging abo na lamang ito sa sahig. Walang onomatopoeia, walang ingay, kundi ang piping pagsaksi ng apoy sa huling labi ng kanyang kahinaan. "Paalam, Maricel Sandoval." "Hello, Maricel Teodoro." Bulong niya sa hangin. Isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang diwa habang papalapit ang oras ng pagpapakita. Kaya ba ng ginto at hiyas na itago ang puot na matagal nang nananalaytay sa kanyang mga ugat? O sasabog ito sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata? Ang cliffhanger ay nakabitin sa hangin. Sa pagpasok ni Maricel sa charity gala, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. "Excuse me, miss, you dropped your handkerchief." Ang boses na yon, ang boses ni Mateo. Ngunit hindi niya alam na ang babaeng nasa harap niya ay
ang mismong basura na itinapon niya sa putikan. "Miss, nahulog mo ang panyo mo." Ang boses ni Mateo ay puno ng tamis. Isang himig na dati ay nagpapatunaw sa puso ni Maricel. Ngunit ngayon ay tila kalyo na nagpapakirot sa kanyang sariwang sugat. Dahan-dahang huminto si Maricel. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Mabilis, marahas, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang gintong kulungan. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa ilalim ng naglalakihang chandelier ng ballroom, ang bawat diamante sa kanyang leeg ay sumasalamin sa liwanag, na tila libu-libong bituin na nagbabantay sa kanyang pagkatao. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Maricel ang panandaliang pagtigil ng mundo ni Mateo. Ang pagkamangha sa mga mata ng lalaki ay halata. Hindi niya nakikilala ang babaeng nasa harap niya. Ang nakikita lang niya ay isang napakagandang diyosa na balot ng sutla at yaman. Isang malayo at imposibleng bersyon ng babaeng dati ay pinaglaban niya ng mga maruruming medyas. "Salamat," maikling sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, at malayo sa malambing na tinig na nakasanayan ni Mateo. Kinuha niya ang panyo mula sa kamay nito, iniingatan na hindi magdampi ang kanilang mga balat. Ang amoy ng pabango ni Mateo, ang pabangong binili ni Maricel noon sa pamamagitan ng pagliban sa kanyang tanghalian sa loob ng isang buwan, ay humahalimuyak sa hangin na tila isang laso na sumusubok na pumasok sa kanyang mga baga. "You look familiar." Pilit na biro ni Mateo na halatang sinusubukang kunin ang atensyon ng misteryosong babae. "Have we met before? I'm Mateo Sandoval of Sandoval Realty." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Maricel, ngunit agad din itong naglaho. "Maraming tao ang nagsasabi niyan, Mr. Sandoval. Baka sa panaginip mo lang ako nakita." Tinalikuran niya ang lalaki at naglakad patungo sa gitna ng bulwagan kung saan naroon ang kanyang ama. Bawat hakbang ni Maricel ay puno ng poise, ngunit sa loob niya, ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa matinding poot. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sampalin ang lalaking ito ng lahat ng katotohanan, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ang paghihiganti ay isang putahe na pinakamainam isilbi ng malamig. Sa kabilang bahagi ng ballroom, nakita niya sina Doña Consolacion at Bianca. Ang matanda ay tila isang reynang kulang sa trono, pilit na nakikipag-usap sa mga matataas na opisyal ng bangko. Habang si Bianca naman ay panay ang sulyap sa kanyang cellphone, halatang balisa. Nasaan na ba ang CEO ng Teodoro Group? Narinig ni Maricel ang naiiritang boses ni Doña Consolacion habang lumalapit siya sa kinaroroonan ng mga ito. Sabi nila, darating daw siya ngayong gabi. Kailangan nating makuha ang pirma niya para sa loan. Kundi, mapapahiya tayo sa mga suppliers natin. "Calm down, tita," sagot ni Bianca, na ang boses ay matalim at puno ng pagkunwari. "I'm sure he's just fashionably late. Don Teodoro is known for his grand entrances." Dahan-dahang lumapit si Maricel sa likuran nila. Kumuha siya ng isang baso ng champagne mula sa isang dumadaang waiter. Ang malamig na baso ay tila nagbibigay ng lakas sa kanyang mga nanginginig na daliri. "Sa tingin niyo ba ay pipirmahan ng CEO ang loan niyo kung malalaman niyang ang kumpanya niyo ay baon na sa utang?" Tanong ni Maricel sa isang kalmadong tono. Sabay na lumingon sina Doña Consolacion at Bianca. Ang gulat sa kanilang mga muka ay mabilis na napalitan ng pagtataka. Tinitigan ni Doña Consolacion ang mukha ni Maricel, pilit na inaalala kung saan niya nakita ang mga matang iyon. Ang mga matang dati ay puno ng luha at pagmamakaawa. Ngayon ay tila mga talim ng bakal na handang humiwa. "Sino ka para makialam sa usapan namin?" Asik ni Doña Consolacion, ang kanyang pagiging matapobre ay lumalabas na naman. "You're just another social climber, aren't you?" "Mateo, sino ba ang babaeng ito?" Lumapit si Mateo.
Ang kanyang muka ay puno ng paghanga at pagnanasa na hindi niya maitago. Mama, stop it. She's with the organizers, I think. Hindi ako social climber, Mom. Sagot ni Maricel. Ang boses ay dahan-dahang lumalakas, sapat na upang marinig ng mga taong nasa paligid nila. I'm just someone who knows the truth. The truth about how you treat people who are beneath you. The truth about where you got the money to buy that dress you're wearing. Namutla si Doña Consolacion. What did you say? Bago pa man makasagot si Maricel, tumunog ang isang malakas na kampana sa loob ng bulwagan, hudyat ng simula ng formal na programa. Ang lahat ng ilaw ay natuon sa entablado kung saan nakatayo si Don Teodoro. Ladies and gentlemen, panimula ng matanda. Ang boses ay umaalingaw sa buong ballroom. Tonight is a very special night. Not just for this charity, but for the Teodoro Group. Tonight, I am officially stepping down as the CEO, and I am introducing the woman who will take my place, my daughter, my heir, and the new president of Teodoro Group. Ang katahimikan sa ballroom ay tila isang mabigat na kumot. Nakita ni Maricel ang pagbagsak ng panga ni Mateo, ang panlalaki ng mga mata ni Doña Consolacion, at ang biglaang panginginig ng mga kamay ni Bianca. Dahan-dahang lumakad si Maricel patungo sa entablado. Bawat tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila isang bilang ng huling sandali ng kapangyarihan ng mga Sandoval. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang paglaya ng Maricel na dati ay nakakulong sa putikan. Please welcome, sigaw ni Don Teodoro, the new CEO, Miss Maricel Teodoro. Nang makatayo na si Maricel sa gitna ng entablado, tiningnan niya ng direkta ang kinaroroonan ng mga Sandoval. Isang matatamis na ngiti ang ibinigay niya sa kanila. Isang ngiting nagbabadya ng isang katapusan. Good evening, everyone, panimula ni Maricel. Lalo na sa inyo, Mr. Mateo Sandoval at Doña Consolacion, hindi ba't sabi niyo, ang basura ay walang puwang sa dambana? Well, welcome to my temple. Isang katanungan ang naiwang nakabitin sa hangin, tila isang laso na dahan-dahang pumapasok sa puso ni Mateo. Ano ang pakiramdam na ang taong itinapon mo sa kalsada ang siyang may hawak ngayon ng susi sa iyong kaligtasan o sa iyong tuluyang pagbagsak? Ang katahimikan sa loob ng malaking bulwagan ay tila isang mabigat na parusa para sa pamilya Sandoval. Ang bawat pares ng mata sa charity gala ay nakatuon sa kanila, habang si Maricel ay nakatayo sa entablado, maningning, makapangyarihan, at malayo sa Maricel na kilala nila. Dahan-dahang bumaba si Maricel mula sa entablado. Ang tunog ng kanyang marahang paglakad sa marmol na sahig ay tila bawat tibok ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng karangyaan ni na Mateo. Lumapit siya sa kanilang kinaroroonan. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa malansang amoy ng takot na nagsisimulang bumalot sa mag-ina. Mama Maricel, ikaw ba talaga yan? Ang boses ni Mateo ay halos isang pabulong na panalangin ng isang taong nalulunod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang baso ng alak na hawak niya ay tila gustong kumawala sa kanyang mga daliri. Isang malamig na ngiti ang isinagot ni Maricel. Tinitigan niya si Mateo hindi bilang isang dating kasintahan, kundi bilang isang bagay na wala ng halaga. Miss Teodoro, Mr. Sandoval, hindi ba't itinuro na sa iyo ng mommy mo ang tamang paraan ng pagbati sa iyong boss? Biglang sumingit si Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagkukunwari na pilit inaayos. Ay anak, Maricel darling, patawarin mo kami. Hindi namin alam na nagbibiro lang pala ang tadhana. Alam mo naman na minahal ka namin na parang tunay na pamilya, hindi ba? Yung mga nasabi ko sa simbahan, dala lang yun ng tensyon sa kasal. Naramdaman ni Maricel ang isang matinding hapdi sa kanyang puso, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pagkadiri sa kaplastikan ng matanda. Minahal, Doña Consolacion, ang pagmamahal ba ay ang pagnanakaw sa sinle na pinaghirapan ng tatay ko? Ang pagmamahal ba ay ang pagpapakain sa akin ng mga tira-tirang pagkain habang pinagsisilbihan ko kayo
Namutla ang matanda, hindi makasagot. Si Bianca, na kanina pa tahimik sa gilid, ay sinubukang lumapit. Miss Teodoro, about the loan. The loan! Putol ni Maricel, ang kanyang boses ay tila talim ng yelo. Nasa lamesa ko na ang aplikasyon nyo. At dahil tila pamilya naman tayo, personal ko itong susuriin. Pero tandaan nyo, sa mundo ng negosyo, walang puwang ang awa. Ang Teodoro Group ay hindi tumutulong sa mga kumpanyang pinatatakbo ng mga taong walang integridad. Tinalikuran sila ni Maricel at naglakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, lumingon siya kay Mateo. Buksan mo ang iyong email bukas ng 8:00 ng umaga, Mateo. May munting regalo ako para sa inyo. Naiwan ang mga Sandoval na tila mga estatwa ng kahihiyan sa gitna ng ballroom. Ang mga bulong-bulungan ng ibang mga negosyante ay tila mga latigo na humahagupit sa kanilang pagkatao. Alam nilang sa sandaling iyon, ang kanilang kapalaran ay hindi na hawak ng kanilang mga pangalan, kundi ng babaeng itinuring nilang basura. Sa kabilang dako, sa isang madilim na sulok ng mansyon, nakita ni Maricel si Bianca na mabilis na lumabas patungo sa balkonahe. Mukhang balisa ang babae at panay ang lingon sa paligid. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahang sumunod si Maricel, nananatili sa anino ng mga malalaking kurtina. Narinig niya ang boses ni Bianca, matalim at puno ng takot. Hindi ko alam na siya ang anak ni Don Teodoro. Kailangan ko nang makaalis dito bago pa nila malaman ang totoo tungkol sa mga dokumentong ibinigay ko sa mga Sandoval. Kapag nalaman nilang peke ang mga ari-arian ko, patay tayong dalawa. Nanlamig ang buong katawan ni Maricel. Hindi lang pala pagnanakaw ang nangyayari sa loob ng pamilya Sandoval. Sila rin ay biktima ng isang mas malaking panloloko. Isang panlolokong maaaring magpabilis sa kanilang pagbagsak. Isang matinding dilema ang nabuo sa isipan ni Maricel. Hahayaan ba niyang maloko si Mateo ni Bianca upang mas mabilis silang maghirap? O ilalantad niya ang katotohanan upang ipakita na siya ay higit na mabuti kaysa sa kanila? Dahan-dahan siyang umatras, iniingatan na walang kahit anong tunog ang makalikha mula sa kanyang mga hakbang. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bigat ng isang sikretong kayang sumira o bumuo ng tadhana ng marami. Pagbalik niya sa loob, nakita niya ang kanyang ama na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang mga mata nito ay tila nagtatanong kung handa na ba siya para sa susunod na hakbang. Handa na ang bitag princess, bulong ni Don Teodoro nang makalapit siya rito. Isang kalabit mo lang, mawawala ang lahat ng mayroon sila. Tumingin si Maricel sa kanyang ama, pagkatapos ay sa direksyon ni Mateo na kasalukuyang nakikipagtalo kay Bianca sa malayo. Ang kanyang puso ay naglalaban. Ang katarungan ba ay ang makita silang nagdurusa sa kamay ng iba? O ang siya mismo ang magpatupad ng hatol? Isang katanungan ang pilit na humahaplos sa kanyang diwa. Tila isang anino sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ano ang mas matamis na paghihiganti? Ang panoorin silang sirain ang isa't isa? O ang iligtas sila para lamang ikaw ang huling wawasak sa kanila? Habang papalabas ng ballroom, naramdaman ni Maricel ang lamig ng gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig. Ang cliffhanger ay ang pagdating ng isang misteryosong tawag sa cellphone ni Maricel mula sa isang hindi kilalang numero. Miss Teodoro, hawak namin ang impormasyong kailangan mo tungkol sa nakaraan ni Mateo Sandoval sa kasino. Handa ka na bang magbayad para sa katotohanan? Maricel, pakinggan mo naman ako. Nagkamali ako? Aminado ako, pero ginawa ko lang ang lahat para sa atin. Ang boses ni Mateo ay puno ng pekeng pagsisisi habang humahabol siya sa mga hakbang ni Maricel. Narito sila ngayon, sa kalsadang dati ay nilalakad ni Maricel araw-araw. Isang makitid at maputik na eskinita sa gitna ng mga barong-barong. Ang amoy ng kanal at sunog na kahoy ay tila mga multong humahawak sa laylayan ng mamahaling gown ni Maricel. Sadya siyang bumalik dito, hindi dahil sa pangungulila, kundi dahil gusto niyang makita ang kaibahan
ng kanyang kahapon sa kanyang bukas. Dahan-dahang huminto si Maricel sa harap ng luma at tagpi-tagping pintuan ng kanyang dating inuupahang kwarto. Dito niya tiniis ang gutom habang nagluluto ng masasarap na ulam na dinadala niya sa mansyon ng mga Sandoval. Dito niya binilang ang bawat sentimo na kalaunan ay nanakawin lang ni Mateo para sa sugal. Ang maruming pader na ito, ang piping saksi sa kanyang mga panalangin na nauwi sa wala. Para sa atin, Mateo? Ang tanong ni Maricel habang dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang pagnanakaw ba sa sinlay ni tatay ay para sa atin? Ang pagpapahiya sa akin sa harap ng altar ay para sa atin? O baka naman ang ibig mong sabihin ay para sa iyo at sa utang mo sa kasino? Namutla si Mateo. Hindi niya inakalang alam na ni Maricel ang tungkol sa kanyang mga lihim na bisyo. Maricel, listen to me. Na-pressure lang ako ni Mama. Alam mo naman si Mommy, gusto niya ng status. Pero ikaw ang mahal ko. Itong si Bianca, wala lang ito. Business arrangement lang ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Maricel. Business arrangement? Nakakaawa ka, Mateo. Hanggang ngayon, akala mo pa rin ay kontrolado mo ang sitwasyon. Sa mga sandaling iyon, isang matandang babae ang dahan-dahang lumabas mula sa katabing barong-barong. Si Aling Rosa, ang kapitbahay na laging nagbibigay kay Maricel ng sobrang kanin noong mga panahong wala siyang makain. Nang makita niya si Maricel na mukhang reyna sa gitna ng kanilang dumi, nanlaki ang mga mata ng matanda. Maricel, ikaw ba yan, nene? Ang pabulong na tanong ni Aling Rosa. Ang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang luma at butas-butas na duster. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan at galit, dahan-dahan siyang lumapit sa matanda. Hindi niya pinansin ang dumi sa damit nito. Hinawakan niya ang mga kamay ni Aling Rosa at yumuko para magmano. Isang kilos ng paggalang na hinding-hindi gagawin ni Mateo o ni Doña Consolacion. Palihim niyang inabutan ang matanda ng isang makapal na sobre ng pera. Iniipit ito sa pagitan ng kanilang mga palad nang walang nakakakita. Opo, Aling Rosa, ako po ito. Salamat po sa lahat. Ang mahinang sabi ni Maricel, ang kanyang boses ay panandaliang lumambot. Nagpapakita ng isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi pa tuluyang nilalamo ng puot. Ngunit ang lambot na yon ay agad na naglaho nang muli siyang humarap kay Mateo. Nakita ni Maricel ang pagkislap ng sakim sa mga mata ni Mateo nang mapansin nito ang sobreng ibinigay niya kay Aling Rosa. Alam niyang iniisip ng lalaki na madali pa rin siyang makuha sa drama at kunwaring pagsisisi. I need to go, Mateo. May meeting pa ako sa board tungkol sa foreclosure ng inyong property. Malamig na sabi ni Maricel bago tumalikod. Maricel, wait! Pwede ba tayong mag-usap ng masinsinan? Please give me a second chance, kahit para na lang sa 5 taon natin. Pagmamakaawa ni Mateo na sinubukang hawakan ang braso ni Maricel, mabilis na umiwas si Maricel. Ang ikalawang pagkakataon ay ibinibigay sa mga taong nagkamali, Mateo. Hindi sa mga taong sadyang nanakit at nagnakaw. Huwag mong gamitin ang 5 taon natin dahil sa loob ng 5 taon na yan, ako lang ang nag-iisa sa relasyong ito. Habang naglalakad si Maricel pabalik sa kanyang naghihintay na sasakyan, napansin niya ang isang pamilyar na figura sa dulo ng eskinita. Si Bianca. Nakatago ang babae sa likod ng isang poste, may kausap sa telepono at halatang balisa. Nagtaka si Maricel kung bakit narito ang isang social na babaeng tulad ni Bianca sa ganitong lugar. Dahan-dahang sumunod ang paningin ni Maricel sa kinaroroonan ni Bianca. Nakita niyang may iniabot na isang maliit na bag si Bianca sa isang lalaking nakasuot ng jacket at sombrero. Ang lalaking tumawag sa kanya kagabi. Ang puso ni Maricel ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ano ang ugnayan ni Bianca sa kanyang informant? Isang malaking puzzle ang unti-unting nabubuo
Sa kanyang isipan, ang lalaking nag-aalok sa kanya ng impormasyon laban kay Mateo ay siya ring lalaking kausap ng babaeng sumira sa kanyang kasal. Nang lumingon si Bianca at makita ang sasakyan ni Maricel, mabilis itong tumakbo palayo. Ang lalaki naman ay nawala na parang bula sa mga pasikot-sikot na daan ng eskinita. Sumakay si Maricel sa kanyang sasakyan. Ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungan. Hindi na lang ito tungkol sa simpleng paghihiganti. May mas malalim pang sabwatan sa likod ng pamilya Sandoval at tila si Bianca ang may hawak ng mitsa. Isang katanungan ang pilit na humahaplos sa kanyang diwa. Tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Sino nga ba ang tunay na kalaban? Ang lalaking tinalikuran siya o ang babaeng pumasok sa buhay nila na tila may dala ring sariling madilim na agenda? Habang umaandar ang sasakyan, tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Hindi lang pera mo ang kinuha nila, Miss Teodoro. Maging ang buhay ng kumpanya mo ay nakataya na. Mag-ingat ka kay Bianca. Ang cliffhanger. Sa gitna ng pag-iisip ni Maricel, biglang huminto ang kanyang sasakyan sa gitna ng daan. Isang motorsiklo ang humarang sa kanilang harapan at ang rider ay may itinutok na isang bagay sa bintana ng sasakyan ni Maricel. Isang folder na may pulang marka ng confidential. Hindi mo ba naiintindihan? Wala tayong pera. Ang lahat ng ito ay isang malaking palabas lang para makuha natin ang tiwala ng mga Sandoval. Ang matalim na boses ni Bianca, "O Celine," ayon sa dokumentong hawak ni Maricel, ay tila isang kidlat na gumuhit sa katahimikan ng gabi. Narito si Maricel, nakaupo sa loob ng kanyang madilim na sasakyan. Ilang metro lamang ang layo mula sa isang abandonadong bodega kung saan nakikipagkita si Bianca sa kanyang kasabwat. Binuksan ni Maricel ang folder na ibinigay ng misteryosong rider. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng dashboard, tumambad sa kanya ang katotohanan. Ang babaeng ipinalit ni Mateo sa kanya ay hindi isang heredera mula sa Espanya. Siya ay isang bihasang mangdudaya na may mahabang listahan ng mga biktima. Ang bawat diamanteng suot nito, ang bawat designer bag, ay hiram lamang o peke. Bahagi ng isang masalimuot na bitag para sa mga pamilyang gahaman sa status tulad ng mga Sandoval. Naramdaman ni Maricel ang isang malamig na panginginig na gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ng isang mapait na kaisipan. Naalala niya kung paano siya nagpakababa, kung paano siya nagtiis na tawaging basura ni Doña Consolacion dahil lamang sa akala ng matanda ay nakahanap na sila ng gintong kapalit niya. Ang bawat pagtitiis ni Maricel sa loob ng 5 taon, ang paglalaba ng kanilang maruruming damit hanggang sa mamaltos ang kanyang mga kamay, ang paglunok ng mga masasakit na salita habang naghahanda ng kanilang hapunan, ay ipinalit ni Mateo sa isang ilusyong gawa sa kasinungalingan. "Napakawalang kwenta mo, Mateo." Ang pabulong na sambit ni Maricel, ang kanyang boses ay tila isang hiningang nagmula sa kailaliman ng kanyang nagdurugong puso. Hinawakan niya ng mahigpit ang manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang katawan ay tila isang banyera ng yelo, manhid pero may nararamdamang matinding kirot sa bawat paghinga. Napatingin siya sa isang maliit na pilat sa kanyang braso, isang paso mula sa plansa noong nagmamadali siyang ayusin ang barong ni Mateo para sa isang party na hindi naman siya isinama. Sa sandaling iyon, ang pilat na yon ay tila nagsimulang muling mag-alab. Paano nga ba naging ganito kabulag ang pag-ibig? Paano niya nagawang ibigay ang lahat sa isang lalaking hindi man lang kayang makakita ng tunay na hiyas sa gitna ng alabok? Samantala, sa loob ng bodega, patuloy ang pagtatalo ni Bianca at ng lalaking naka-jacket. "Kailangan nating mapabilis ang loan mula sa Teodoro Group. Kapag nakuha na ni Mateo ang pera, itatakas na natin ang kalahati at iiwanan na natin ang pamilyang yan sa kangkungan," asik ni Bianca. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maricel
sa loob ng sasakyan. Hindi alam ng mga buwitreng ito na ang bangkay na pinag-aagawan nila ay wala pang laman at ang taong may hawak ng kaban ay ang mismong babaeng itinuring nilang walang halaga. Dahan-dahang kinuha ni Maricel ang kanyang cellphone. Naisip niyang tawagan ng pulis o di kaya ay tawagan si Mateo para ipamukha rito ang kanyang katangahan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang hustisya ay hindi dapat minamadali. Gusto niyang panoorin ang unti-unting pagguho ng toreng itinayo ng mga Sandoval sa ibabaw ng kanyang mga luha. Bumalik siya sa kanyang mansion kung saan naghihintay ang kanyang ama. Nakita niya si Don Teodoro na nakatayo sa balkonahe, tila isang bantay na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang prinsesa. "Anong nalaman mo, anak?" Ang malumanay na tanong ng matanda. "Ang mga lobo ay nagkakainan na, Dad," sagot ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang itim na batong walang ningning. Si Bianca ay isang impostora at si Mateo ay handa ng isugal ang huling sentimo ng kanilang kumpanya para sa isang babaeng hindi naman totoo. Hinawakan ni Don Teodoro ang kamay ng anak. "Ano ang plano mo? Ibibigay mo ba ang loan?" Isang matamis ngunit nakakatakot na ngiti ang sumilay sa labi ni Maricel. "Opo, Dad. Ibibigay ko ang loan. Pero may mga kondisyon. Gusto kong isanla nila ang mismong mansyon nila, ang lahat ng kanilang lupain, at ang bawat bahagi ng Sandoval Realty sa ating kumpanya. Gusto ko, kapag bumagsak sila, wala silang kahit isang pirasong tela na matitira para itakip sa kanilang kahihiyan." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Maricel ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat sakit na idinulot sa kanya ay tila nagiging lakas upang magpatuloy sa larong ito. Ngunit sa likod ng kanyang katatagan, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang isipan, tila isang karayom na hindi maalis-alis. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang pagiging bato bago mo mapagtanto na ang bawat pagwasak mo sa iba ay unti-unti ring pumuputol sa huling hibla ng iyong sariling pagkatao? Cliffhanger. Kinabukasan, pumasok si Mateo sa opisina ni Maricel. Pawis na pawis at may dalang mga bulaklak. Ngunit bago pa siya makapagsalita, iniharap ni Maricel sa kanya ang isang dokumento na may larawan ni Bianca, hindi bilang asawa niya, kundi bilang isang wanted na kriminal. "Mateo, may bisita ka sa labas," malamig na sabi ni Maricel habang itinuturo ang dalawang lalaking nakasuot ng barong at may hawak na posas. "Tingnan mong mabuti ang litratong yan, Mateo. Iyan ba ang babaeng ipinalit mo sa akin? Iyan ba ang kayamanang magliligtas sa pamilya mo mula sa pagkakautang?" Ang boses ni Maricel ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng kanyang marangyang opisina. Isang silid na nababalot ng amoy ng mamahaling katad at tagumpay. Ibinato niya ang folder sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Doon, bumungad kay Mateo ang mga dokumentong nagpapatunay na ang kanyang perpektong si Bianca ay isang hamak na manloloko, isang kriminal na nagtatago sa ilalim ng mga pekeng alahas at hiram na pangalan. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang tinititigan ang mga papel. Ang mga bulaklak na dala niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga lantang pangarap na wala ng puwang sa silid na ito. Napatingin si Maricel sa mga bulaklak na yon. Naalala niya ang mga panahong naglalakad siya sa ilalim ng matirik na araw para lamang mabilhan si Mateo ng paborito nitong kape. Ngunit ang tanging natatanggap niya ay ang bulyaw at reklamo nito. Ngayon, ang lalaking dating nakatingala sa langit ay nakayuko sa harap ng kanyang lamesa, basang-basa ng sariling pawis dahil sa takot. Hindi ito totoo, ang pautal na sabi ni Mateo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel na hawak niya. "Maricel, niloko niya ako. Biktima rin ako rito. Pakinggan mo naman ako, please. Kaya lang naman ako napilitang sumama sa kanya ay dahil sa pressure ni Mama
at sa laki ng utang ng kumpanya. Pero ikaw pa rin ang mahal ko, Maricel. Ikaw lang. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maricel. Isang tawang walang bahid ng saya, kundi puro pait at pangungutya. Mahal, huwag mong dungisan ang salitang yan sa harap ko, Mateo. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng pangarap ng iba. Ang pag-ibig ay hindi nagtatapon ng tao sa putikan kapag wala na itong pakinabang. Tumayo si Maricel at dahan-dahang lumapit sa swivel chair na kinaroroonan ni Mateo. Bawat tunog ng kanyang takong sa makinis na sahig ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ng lalaki. Dito, lalong naramdaman ni Mateo ang kapangyarihang taglay ng babaeng dati ay tinawag nilang basura. Good morning, Mateo. Sabi mo sa akin sa simbahan, hindi ako nababagay sa pamilya nyo. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Sino sa atin ang hindi nababagay sa silid na ito? Ang mahinang bulong ni Maricel na tila isang sumpa sa pandinig ni Mateo. Sa labas ng pinto, narinig ang malalakas na boses. Pumasok si Doña Consolacion, hingal na hingal at tila nawawala sa sarili. Mateo, ang loan. Na-approve na ba ang loan? Kinukuha na ng mga Bombay ang sasakyan natin sa labas. At si Bianca? Si Bianca ay ayaw sumagot sa napatigil ang matanda nang makita niya si Maricel na nakatayo ng buong dangal sa gitna ng opisina. Ang kanyang mapangaping mukha ay biglang napalitan ng isang desperadong maskara ng pagkukunwari. Maricel, Ija, salamat sa Diyos at ikaw ang nakaupo rito. Alam ko na hindi mo hahayaang maghirap ang pamilya ng lalaking mahal mo. Pakiusap, pirmahan mo na ang loan. Iligtas mo ang mansyon natin. Tumingin si Maricel sa matanda. Nakita niya ang mga mamahaling alahas na suot nito. Mga alahas na alam niyang binili mula sa ninakaw na sinle ng kanyang tatay. Naramdaman ni Maricel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito galit na gustong sumabog, kundi isang malamig na determinasyong tapusin na ang lahat. Ibibigay ko ang loan, Doña Consolacion, ang kalmadong sagot ni Maricel. Pero may isang kondisyon. Isasanhala niyo ang lahat. Ang mansion, ang mga lupain sa probinsya, at ang bawat share niyo sa Sandoval Realty. Kapag hindi kayo nakabayad sa loob ng 3 buwan, kukunin ko ang lahat. Maging ang mga damit na suot niyo ngayon, wala akong ititira. Nagkatinginan ang mag-ina. Ang desperasyon ay mas malakas kaysa sa kanilang pride. Sa gitna ng panginginig, kinuha ni Mateo ang panulat at nilagdaan ang dokumento. Ang kasunduang tila naging kontrata para sa kanilang sariling pagbagsak. Nang matapos ang pirmahan, bumukas ang pinto ng opisina. 2 pulis ang pumasok kasama ang informant ni Maricel. Mr. Mateo Sandoval, we have a warrant for your arrest regarding the illegal diversion of funds related to your offshore accounts. At si Miss Bianca, o mas kilala bilang Celine, ay kasalukuyan na naming hawak sa ibaba. Namutla si Doña Consolacion at halos himatayin sa sahig. Si Mateo naman ay tila isang estatwa ng kawalan ng pag-asa habang kinakabitan ng posas sa harap ng babaeng minsan niyang tinapon. Habang hinihila si Mateo palabas ng silid, lumingon siya kay Maricel. Patawarin mo ako, Maricel. Tinitigan siya ni Maricel ng walang kurap. Ang patawad ay para sa mga taong marunong magsisi, Mateo. Pero ang katarungan ay para sa mga taong tulad ko na pilit ninyong ibinaon sa limot. Nang makaalis na ang lahat at tumahimik na ang opisina, dahan-dahang naupo si Maricel. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa malawak na lungsod ng Makati. Ang tagumpay ay tila isang matamis na alak, ngunit mayroon itong kakaibang pait na naiiwan sa lalamunan. Isang katanungan ang pilit na humahaplos sa kanyang diwa. Tila isang anino sa ilalim ng maliwanag na buwan. Sapat na ba ang makitang nakaposas ang taong sumira sa'yo? O ang tunay na kalayaan ay magmumula sa paglimot sa sakit na kanilang idinulot? Cliffhanger. Sa gitna ng kanyang pag-iisa,
Isang tawag ang dumating mula sa hospital. Ang boses ng doktor ay puno ng pag-aalala. Miss Teodoro, ang inyong ama, si Don Teodoro. Isinugod po namin siya rito. Inatake po siya sa puso. Hindi ka pa ba kontento, Maricel? Nakuha mo na ang lahat, pati ang kalayaan ng anak ko. Ngayon, pati ang oras ng mga doktor, gusto mong soluhin. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang kaskas ng kinakalawang na yero sa gitna ng payapang hallway ng ospital. Wala itong bahid ng hiya, walang bakas ng pakikiramay. Narito siya, nakatayo sa harap ni Maricel, habang ang dalaga ay nakaupo sa malamig na sementadong silya sa labas ng intensive care unit. Ang amoy ng disinfectant at ang matatalim na puting ilaw ng ospital ay tila sumasakal kay Maricel, ngunit mas masakit ang presensya ng babaeng naging sanhi ng lahat ng kanyang pagdurusa. Dahan-dahang iniangat ni Maricel ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay namumula, hindi lamang dahil sa puyat, kundi dahil sa luhang ayaw tumigil sa pag-agos simula nang makita niyang isinusugod ang kanyang ama sa emergency room. Hawak niya ang isang maliit na rosaryo, ang tanging bagay na naiwan sa bulsa ng kanyang ama. Ang bawat butil nito ay tila naging anchor niya sa gitna ng nagngangalit na dagat ng kawalan ng pag-asa. Umalis na kayo, Doña Consolacion. Ang pabulong na sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay paos, tila isang tuyong dahon na hinahangin. Wala na kayong makukuha sa akin. Wala na kayong makukuha sa tatay ko. Anong umalis? Kailangan kong makausap ang management ng bangko nyo. Hindi pwedeng mabulok sa kulungan ng anak ko dahil lang sa isang pirasong papel na pinirmahan niya. Muling asik ng matanda, habang pilit na inaayos ang kanyang nagulong buhok. Inatake lang ang tatay mo, hindi pa siya patay. Bakit mo ititigil ang transaksyon? Maricel, isipin mo ang pinagsamahan natin. Pinatira ka namin sa bahay namin ng libre. Naramdaman ni Maricel ang isang matinding panginginig sa kanyang mga kamay. Hinigpitan niya ang hawak sa rosaryo hanggang sa bumaon ang mga butil nito sa kanyang palad. Ang kabalintunaan ng buhay ay tila isang malupit na biro. Ang babaeng ito, na ninakawan siya ng dangal at pangarap, ay nagagawa pa ring humingi ng pabor sa gitna ng bingit ng kamatayan ng kanyang ama. Ang bawat salita ni Consolacion ay tila mga karayom na pilit na itinutusok sa isang pusong wala ng puwang para sa higit pang sakit. Tumayo si Maricel ng dahan-dahan. Kahit na tila gawa sa marupok na salamin ang kanyang mga binti, pilit siyang nagpakatatag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Consolacion, mga matang puno ng kasakiman at walang bakas ng pagsisisi. Ang bahay niyo? Ang mahinang tanong ni Maricel. Ang boses ay dahan-dahang lumalakas at nagiging kasing talim ng kidlat. Ang bahay na pinagsilbihan ko, na parang alipin. Ang bahay kung saan niyo ako tinawag na basura habang ninanakawan niyo ang tatay ko. Doña Consolacion, huling babala ito. Kapag hindi kayo umalis sa harap ko, sisiguraduhin kong ang susunod na silid na pupuntahan niyo ay hindi ang opisina ng bangko, kundi ang selda sa tabi ni Mateo. Natigilan ang matanda. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng isang uri ng dilim sa mga mata ni Maricel na hindi niya kailanman nakita noon. Isang dilim na nagmumula sa isang taong wala nang natitira, kundi ang kanyang galit at ang kanyang pagmamahal sa nag-iisang taong nagpahalaga sa kanya. Padabog na umalis si Consolacion, ang tunog ng kanyang takong ay dahan-dahang naglalaho sa dulo ng hallway. Muling napaupo si Maricel, ang kanyang lakas ay tila sumama sa pag-alis ng matanda. Napasandal siya sa malamig na pader at ipinikit ang kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang ama, hindi ang Don Teodoro na nakatayo sa harap ng mga board member, kundi ang tatay Teodoro na nag-uuwi ng isda at may ngiti sa mga labi sa tuwing makikita siyang nag-aaral sa ilalim ng lampara. Ang mga kamay na magaspang, ngunit puno ng kalinga. Ang bawat sakripisyo nito ay para sa kanya, at ngayong nasa ituktok na sila,
Tila binabawi naman ng tadhana ang tanging dahilan kung bakit niya gustong maging matagumpay. Tay, huwag niyo po akong iwan, ang pabulong niyang dalangin. Wala po akong pakialam sa yaman. Wala po akong pakialam sa kumpanya. Basta bumalik lang kayo. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang isang doktor na may seryosong mukha. Mabilis na tumayo si Maricel. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Doc, kumusta po ang tatay ko? Ang tanong ni Maricel. Ang boses ay nanginginig sa takot. Tumingin ang doktor sa kanya, pagkatapos ay sa isang folder na hawak nito. Miss Teodoro, stable na ang kanyang vitals, pero meron kaming natuklasan sa kanyang blood test na hindi namin inaasahan. Tila matagal na siyang nalalason sa maliit na dosage ng isang kemikal. May ideya ka ba kung sino ang huling naghahanda ng kanyang mga gamot at pagkain bago siya isinugod dito? Nanlamig ang buong katawan ni Maricel. Ang kanyang isipan ay mabilis na bumalik sa mga sandali sa mansyon, sa mga taong umaaligid sa kanyang ama, at sa isang pamilyar na anino na nakita niya sa CCTV noong nakaraang gabi. Isang katanungan ang naiwang nakatusok sa kanyang isipan, tila isang karayom na hindi maalis-alis. Sino ang mas malaking kaaway? Ang mga taong hayagang nananakit sa iyo o ang aninong nakatago sa likod ng isang mapagkakatiwalaang mukha? Cliffhanger. Habang naglalakad si Maricel patungo sa kwarto ng kanyang ama, isang nurse ang lumapit sa kanya at may iniabot na isang maliit na vial na nahanap daw sa ilalim ng kama ni Don Teodoro. Ang label ng vial ay may nakasulat na pangalan, Sandoval Medical Supplies. Ang kapal ng mukha niyo na magpakita pa rito pagkatapos ng ginawa niyo sa tatay ko. Hindi lang pala pagnanakaw ang alam niyo, pati pagpaslang, kaya niyo na ring gawin. Ang boses ni Maricel ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila yelong dumidikit sa balat ni Doña Consolacion. Hawak ni Maricel ang maliit na bote ng gamot, isang vial na may tatak ng kumpanya ng mga Sandoval. Ang malinaw na likido sa loob nito ay tila isang tahimik na saksi sa unti-unting pagpatay sa kanyang ama. Sa mga sandaling iyon, ang paligid ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang tanging naririnig ni Maricel ay ang sarili niyang marahas na paghinga at ang mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Don Teodoro sa loob ng ICU. Ang bawat guhit sa monitor ay tila isang sulat na nagsusumamo para sa katarungan. Tiningnan ni Maricel ang kanyang ama sa likod ng makapal na salamin. Ang mata ng dati ay malakas at puno ng sigla. Ngayon ay tila isang kandilang paubos na ang mitya, balot ng mga tubo at wire. Ano bang pinagsasabi mo, Maricel? Iyang bote na yan? Baka itinanim mo lang yan para lalo kaming idiin. Ang depensa ni Doña Consolacion, bagamat ang panginginig ng kanyang mga labi ay hindi niya maitago. Pilit niyang inaayos ang kanyang mamahaling bandana, ngunit ang kanyang mga mata ay panay ang iwas sa tingin ni Maricel. Suppliers kami ng maraming ospital. Natural lang na may mga gamot kami rito. Huwag mo kaming baliktarin. Suppliers kayo, pero ang gamot na ito ay hindi para sa sakit sa puso, Doña Consolacion. Ang sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay dahan-dahang lumalalim, puno ng puot na matagal na niyang kinikimkim. Ito ay isang uri ng lason na dahan-dahang nagpapatigil sa organ ng tao. At alam mo kung ano ang mas matindi? Ang pirma sa delivery receipt ng gamot na ito sa bahay namin ay pirma ni Mateo. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking akala ko ay mahal ako, ay siya palang unti-unting kumukuha sa buhay ng tatay ko. Naramdaman ni Maricel ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa malamig na pader ng ospital. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa vial hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Naalala niya ang bawat hapunan na inihahanda niya para sa kanyang tatay at kung paano laging nagpipresenta si Mateo na dalhan ng tsaa ang matanda sa silid nito.
Ang bawat pagmamalasakit ni Mateo ay tila mga tuka ng buwitre na naghihintay lamang sa pagbagsak ng biktima. Isang malaking pagkakamali ang mahalin ng isang halimaw, ang bawat alaala ng kanilang 5 taon, ang mga pangako sa ilalim ng buwan, ang mga pangarap na binuo sa gitna ng kahirapan ay tila naging mga abo na dumi sa kanyang mga mata. Mas masakit pa ito kaysa sa pagtataksil sa altar. Ito ay isang pagtataksil sa mismong kaluluwa ng pagiging tao. Maricel, pakiusap. Huwag mong ituloy ang kaso. Biglang nagbago ang tono ni Doña Consolacion. Lumuhod siya sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Maricel. Mabubulok si Mateo sa kulungan kapag nalaman ito ng mga awtoridad. Maawa ka sa amin. Kahit makuha mo na ang lahat ng ari-arian namin, basta wag mo lang siyang hayaang mabilanggo habang buhay. Isipin mo ang pinagsamahan nyo. Tiningnan ni Maricel ang babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. Ito ang babaeng tumawag sa kanya na basura. Ito ang babaeng nandiri sa kanyang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho. Ngayon, ang reyna ay namamalimos ng awa sa harap ng babaeng itinapon niya sa putikan. Sa gitna ng tensyon, isang matandang nurse ang lumapit at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Maricel. Iha, kailangan mong maging matatag. Ang tatay mo ay lumalaban para sa'yo. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit mo bago mo marinig ang sasabihin niya. Kinuha niya ang isang baso ng tubig at iniabot ito kay Doña Consolacion. Hindi dahil sa napatawad na niya ito, kundi dahil ayaw niyang maging kasing sama ng mga Sandoval. Tumayo kayo riyan. Hindi ko kailangan ang inyong pagluhod. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. At ang katotohanan yon ang magpapasya kung saang impyerno kayo nararapat. Bago pa makasagot ang matanda, dumating ang mga pulis. Bit-bit nila ang isang laptop na naglalaman ng mga deleted files mula sa opisina ni Mateo. Miss Teodoro, nakuha na namin ang usapan sa pagitan ni Mateo at ng isang supplier ng bawal na kemikal. Hindi lang po siya ang may kinalaman dito. May isa pa pong tao na tumulong sa kanya para makapasok sa mansyon niyo ng hindi napapansin ng mga guard, ang pahayag ng investigador. Nanlamig ang buong pagkatao ni Maricel. Kung hindi si Mateo ang pumasok, sino? Sino ang taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng sarili niyang bahay? Isang katanungan ang naiwang nakabitin, tila isang masamang panaginip na ayaw magtapos. Sino ang nagbukas ng pinto para sa kamatayan at hanggang saan aabot ang traidor na nagtatago sa anino ng kanyang bagong buhay? Cliffhanger. Habang tinitingnan ni Maricel ang listahan ng mga empleyado sa mansyon, isang pangalan ang naka-highlight sa dulo. Ang pangalan ng taong huling nakitang may hawak ng tray ng tsa ni Don Teodoro, ang mismong nurse, nakakahawak lang sa kanyang balikat. Akala mo ba ay madali mo kaming matatalo, Maricel? Kahit nasa loob na ako ng mansyon nyo, hindi nyo pa rin ako nakita. Ganoon kayo kabulag sa sarili ninyong kayamanan. Ang boses ni Nurse Elena ay hindi na ang malumanay at mapag-alagang tinig na nakasanayan ni Maricel sa loob ng 1 buwan. Ito ay naging matalim, puno ng pangungutya at may bahid ng tagumpay habang pilit siyang hinahawakan ng mga security guard sa hallway ng ospital. Dahan-dahang binitawan ni Maricel ang listahan ng mga empleyado na hawak niya. Pakiramdam niya ay muling gumuho ang lupa sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng ito, ang babaeng pinagkatiwalaan niyang maglinis ng katawan ng kanyang ama, ang babaeng inabutan niya ng dagdag na sahod dahil sa akalang katapatan nito ay ang mismong kamay na naglalagay ng lason sa baso ni Don Teodoro. Ang bawat ngiti nito habang binabati si Maricel tuwing umaga ay isa palang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang huling pag-asa ng kanyang pamilya. Bakit, Elena? Ang pabulong na tanong ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa matinding pagod, ngunit ang kirot sa kanyang dibdib ay tila isang apoy na ayaw mamatay.
Binigay ko sa iyo ang lahat. Pinagkatiwalaan kita dahil akala ko ay pareho tayong nanggaling sa hirap. Akala ko ay naiintindihan mo ang halaga ng buhay. Ang pera ang tanging halaga na naiintindihan ko, Maricel. Asik ni Elena bago siya tuluyang kaladkarin ng mga pulis palabas. Binayaran ako ni Mateo ng mas malaki kaysa sa ibinibigay mo. Sa mundong ito, walang puwang ang malasakit. Nang mawala na ang ingay ng kaguluhan, muling bumalik ang nakabibinging katahimikan sa paligid ni Maricel. Napatingin siya sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na dati ay magaspang sa paglalaba, ngayon ay malinis at may mamahaling singsing, ngunit tila mas marupok pa kaysa noon. Naramdaman niya ang isang matinding pangungulila. Kahit na paliligiran siya ng mga bodyguard, abogado, at pinakamahuhusay na doktor, pakiramdam niya ay mag-isa pa rin siyang nakatayo sa gitna ng ulan, naghihintay ng isang yakap na hindi dumarating. Pumasok siya sa loob ng silid ng kanyang ama. Nilapitan niya ang matanda at dahan-dahang hinawakan ang malamig na kamay nito. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang lumang libro ng mga tula. Isang luma at punit-punit na libro na binabasa sa kanya ni Don Teodoro noong sila ay nakatira pa sa maliit na barong-barong sa tabi ng dagat. Sa kabila ng lahat ng teknolohiya sa ospital, pinili niyang basahin ang mga pamilyar na kataga. Ang bawat salita ay tila isang sinulid na nagdurugtong sa kanilang nakaraan at kasalukuyan. "Tay, gising na po." Ang pabulong niyang pagsusumamo, ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat pantig. "Wala na po ang mga traidor. Tayo na lang po ulit. Hindi ko po kailangan ang Teodoro Group. Kailangan ko lang po ang tatay ko." Sa gitna ng kanyang pagbabasa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang balita mula sa kanyang legal team. Ang pamilya Sandoval ay tuluyan ng idineklara na bankrupt. Ang kanilang mansion ay kinuha na ng bangko at si Doña Consolacion ay kasalukuyang nakatira sa isang maliit na motel. Tinatalikuran ng lahat ng mga kaibigan niyang dati ay kinakausap niya dahil sa pera. Si Mateo naman ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo dahil sa attempted murder. Dapat sana ay masaya si Maricel. Ito ang katarungang ipinaglalaban niya. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang amang, hindi pa rin gumagalaw. Narealize niya na ang tagumpay ay walang lasa kung wala ang taong pag-aalayan nito. Ang bawat ginto sa kanyang paligid ay tila nagiging alabok na lamang sa harap ng posibleng pagkawala ng kanyang ama. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Napatingin siya sa labas ng bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing hindi maabot. Isang katanungan ang pilit na humahaplos sa kanyang diwa. Tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Sapat na nga ba ang makitang nagdurusa ang mga nagkasala sa iyo o ang tunay na kapayapaan ay isang pangarap na habambuhay nang ipinagkait sa isang pusong sinira ng pagtataksil? Nang dahan-dahan niyang ibalik ang libro sa kanyang bag, naramdaman ni Maricel ang isang mahinang pagpiga sa kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang ama at nakita ang dahan-dahang paggalaw ng mga daliri nito. Cliffhanger. Ngunit bago pa man makatawag si Maricel ng doktor, biglang nag-ingay ang mga monitor sa loob ng silid. Ang heart rate ni Don Teodoro ay mabilis na bumababa at isang grupo ng mga doktor ang biglang pumasok. Itinutulak si Maricel palabas. "Code Blue! Miss Teodoro, kailangan niyo pong lumabas." "Anak, huwag kang bibitiw. Hindi pa tayo tapos sa ating pangarap." Ang bulong na yon sa isipan ni Maricel ay tila isang malayong alingawngaw habang pinapanood niya ang mga doktor na pilit ibinabalik ang buhay sa kanyang ama. Ang bawat pagpintig ng makina sa loob ng silid ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang pagkatao. Nakadikit ang kanyang noo sa malamig na salamin ng ICU. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang gumuguhit ng mga marka sa hamog na nalilikha ng kanyang sariling marahas na paghinga. Sa loob ng maraming taon, naniwala si Maricel na
Ang pera ang tanging susi para sa kaligtasan. Ngunit sa sandaling ito, sa gitna ng amoy ng gamot at puting ilaw ng kamatayan, napagtanto niya ang isang malupit na katotohanan. Kahit ang lahat ng bilyon ng Teodoro Group ay hindi kayang bumili ng kahit isang segundo ng hininga para sa taong pinakamahal niya. Ang bawat ginto sa kanyang paligid ay tila naging walang silbing bato sa harap ng dambana ng tadhana. Naramdaman niya ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang bigat ng paglalaban ng sako-sakong damit, kundi ang bigat ng isang pusong natatakot na muling maiwang mag-isa sa dilim. Tay, pakiusap. Lumaban kayo. Ang pautal niyang pagsusumamo. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang mamahaling seda na damit, na tila mga mantsa ng kahapon na ayaw maglaho. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, naramdaman ni Maricel ang isang presensya sa likuran niya. Hindi na kailangang lumingon ng dalaga upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng mura at matapang na pabango na pilit itinatago ang amoy ng pawis at pagkadesperado ay sapat na. Si Doña Consolacion, ngunit ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay wala na ang kinang ng isang reyna. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, at ang kanyang mga mata ay bakas ang matinding takot ng isang taong nawalan ng lahat ng alas. Maricel, ang anak ko, ang nanginginig na simula ni Consolacion. Sinentensyahan na si Mateo ng habambuhay na pagkabilanggo. At ako, pinalayas na ako sa hotel dahil wala na akong pambayad. Maawa ka, Maricel. Kahit ituring mo na lang akong aso sa mansyon nyo, pakainin mo lang ako. Huwag mo akong hayaang mamatay sa kalsada. Dahan-dahang lumingon si Maricel. Tinitigan niya ang matanda nang walang anumang galit, kundi isang malalim na habag na mas masakit pa kaysa sa puot. Ang awa ay isang biyayang ibinibigay sa mga taong may puso, Doña Consolacion. Ngunit ang pamilya niyo, pinatay niyo ang puso ko nung araw na itinapon niyo ako sa ulan. Ngayon, anihan niyo ang itinanim ninyong kawalan ng katarungan. Isang opisyal ng pulis ang lumapit at hinawakan ang braso ni Consolacion. Ma'am, kailangan niyo na pong sumama sa amin. May mga bagong ebidensya kaming nakuha tungkol sa pakikipagsabwatan niyo sa panlalason kay Don Teodoro. Hindi lang si Mateo ang mananagot, kundi kayong dalawa. Ang sigaw ng protesta ni Consolacion ay dahan-dahang naglaho sa dulo ng hallway habang kinakaladkad siya ng mga awtoridad. Doon, sa gitna ng katahimikan ng ospital, naramdaman ni Maricel ang huling pagputol ng tanikala ng kanyang nakaraan. Ang katarungan ay dumating na, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng sariling timbang ng kanilang mga kasalanan. Muling bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang pangunahing doktor. Tinatanggal ang kanyang maskara habang may bahagyang nanggiti sa mga labi. Ang bawat hakbang nito patungo kay Maricel ay tila tumatagal ng habambuhay. Miss Teodoro, nalagpasan niya ang krisis. Ang mahinahong sabi ng doktor. Stable na ang kanyang puso. Himala ang tawag dito ng iba. Pero naniniwala akong ang kagustuhan niyang mabuhay para sa'yo ang nagpabaling ng tadhana. Napaluhod si Maricel sa sahig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa matinding pasasalamat. Ang bawat pighati sa loob ng maraming taon, ang pag-iisa, ang pagtataksil, ang hirap ng trabaho, ay tila dahan-dahang nalulusaw sa init ng pag-asa. Hinawakan ni Maricel ang kakanyang sariling mga kamay. Napansin niya ang isang maliit na peklat sa kanyang palad. Ang peklat na nakuha niya noong ipinagtatanggol niya ang karangalan ni Mateo sa palengke. Dahan-dahan niyang hinalikan ang peklat na iyon, hindi bilang tanda ng pag-ibig sa lalaki, kundi bilang pagkilala sa sarili niyang katatagan. Tapos na ang alabok, ang pabulong niyang pangako sa hangin. Ngayon, tayo naman ang bubuo ng ating sariling liwanag. Habang dahan-dahang naglalakad si Maricel papasok sa silid ng kanyang ama upang saksihan ang muling pagmulat ng mga mata nito,
Naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang kumpanyang dati ay tila isang pabigat, ay naging isang instrumento na ngayon para tumulong sa iba. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang kaisipan ang naiwan sa kanyang diwa. Paano mo haharapin ang isang bukas na wala ng mga kaaway kung ang tanging nakasanayan mo sa loob ng 5 taon ay ang lumaban para sa iyong buhay? Ang cliffhanger. Sa pag-upo ni Maricel sa tabi ng kanyang ama, isang nurse ang pumasok at may iniabot na isang sulat na nahanap daw sa mga gamit ni Mateo bago ito ilipat ng kulungan. Ang sulat ay may nakasulat na, "Para kay Maricel, ang huling lihim na hindi mo alam tungkol sa iyong ina. Anak, ang lihim na yan ang dahilan kung bakit kita itinago sa loob ng maraming taon. Ang iyong ina. Hindi lang siya namatay sa sakit. Namatay siya habang pinoprotektahan ang ating kinabukasan." Ang boses ni Don Teodoro ay mahina, tila isang marupok na himig ng biolin sa gitna ng isang malawak at tahimik na silid. Ngunit para kay Maricel, ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang malakas na kulog na nagpabago sa lahat ng kanyang nalalaman. Hawak ni Maricel ang lihim na sulat mula kay Mateo, isang huling pagtatangka ng lalaki na wasakin ang kanyang kapayapaan. Ngunit sa halip na pagkasira, ito ang naging susi sa huling pintuan ng kanyang pagkatao. Nalaman ni Maricel mula sa sulat at sa pag-amin ng kanyang ama na ang kanyang ina, si Elena, ay hindi lamang isang simpleng may bahay. Siya ang utak sa likod ng unang tagumpay ng Teodoro Group at ibinigay niya ang kanyang buhay upang iligtas si Teodoro mula sa mga kaaway sa negosyo noong bata pa si Maricel. Ang pagiging mahirap nila sa probinsya ay hindi lamang isang pagtatago, kundi isang banal na sakripisyo upang matiyak na lalaking ligtas at may mabuting kalooban ang kanilang anak, malayo sa lason ng kasakiman. Dahan-dahang hinaplos ni Maricel ang kamay ng kanyang ama. Ang mga luha niya ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang matinding pag-unawa. Ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan, ang bawat gabing nagtiis siya sa hirap, ay bahagi ng isang mas malaking plano ng pagmamahal. "Tay, sapat na po ang paliwanag." Ang pabulong na sagot ni Maricel, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Hindi na mahalaga kung paano tayo nagsimula. Ang mahalaga ay kung nasaan tayo ngayon at hinding-hindi ko nahahayaang mawala ang liwanag na ipinaglaban niyo ni nanay. Lumipas ang ilang buwan at ang mundo ni Maricel ay tuluyan ng nagbago. Nakatayo siya ngayon sa balkonahe ng kanilang mansyon. Suot ang isang simpleng puting damit na gawa sa pinakamahusay na telang pinya. Wala na ang mabigat na kolorete sa kanyang mukha. Ang kanyang kagandahan ay nagniningning mula sa loob, isang ningning ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na halaga. Sa malayo, natatanaw niya ang mga ilaw ng lungsod, ngunit ang kanyang pansin ay natuon sa isang maliit na hardin sa ibaba. Doon, nakita niya ang isang lalaki, isang arkitekto na tumutulong sa kanyang itinatayong foundation para sa mga inabandunang kababaihan. Hindi ito isang mabilis na pag-ibig, kundi isang dahan-dahang pagkilala, isang paghilom na hindi minamadali. Ang bawat sulyap ng lalaki ay puno ng respeto, isang bagay na hinding-hindi na ibigay ni Mateo sa kanya. Samantala, sa isang madilim at masikip na selda, nakaupo si Mateo. Hawak niya ang isang lumang dyaryo kung saan makikita ang larawan ni Maricel sa front page bilang Businesswoman of the Year. Ang kanyang mga mata ay walang ningning. Bakas ang matinding pagsisisi na huli na para sa lahat. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Doña Consolacion ay nakikitang naglalakad sa palengke. Suot ang isang kupas na duster, namamalimos ng barya sa mga taong dati ay hindi niya man lang tinitingnan. Ang katarungan ng tadhana ay tila isang malamig na hangin na tumatangay sa bawat bakas ng kanilang kapalaluan. Bumaba siya sa hardin at kinuha ang isang maliit na punla ng rosas.
Dahan-dahan niyang itinanim ito sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay muling nadumihan ng lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dumi ay hindi tanda ng kahirapan, kundi tanda ng paglikha ng bagong buhay. Wala na ang alabok. Maricel, ang pabulong niya sa kanyang sarili habang dinidiligan ang punla. Lumingon siya at nakita ang kanyang ama na nakaupo sa isang wheelchair. Nakangiti habang pinapanood siya. Lumapit si Maricel at niyakap ng mahigpit ang matanda. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay tila isang awit ng tagumpay laban sa lahat ng unos. "Handa na po ako, Tay," wika ni Maricel habang nakatingin sa papalubog na araw na nagpapakulay ng ginto sa buong paligid. "Handa na akong maging liwanag para sa iba, tulad ng naging liwanag niyo para sa akin." Ang hangin ay umiihip ng banayad, tila humahalik sa kanyang mga pisngi, nagdadala ng pangako ng isang bukas na wala ng pait. Ang bawat sugat ay naging peklat ng karangalan, at ang bawat luha ay naging perlas ng karunungan. Ang cliffhanger ng huling kabanata ay hindi na isang banta ng panganib, kundi isang bukas na pinto sa isang bagong yugto. Sa paglalakad ni Maricel, papasok sa loob ng mansion kasama ang kanyang ama, isang maliit na bata, mula sa kanilang foundation, ang tumakbo patungo sa kanya at iniabot ang isang kumpol ng sariwang bulaklak. "Para sa iyo, Miss Maricel. Salamat po sa pagligtas sa amin." Ngumiti si Maricel. Ang kanyang puso ay sa wakas ay buo na. Ang huling kaisipang naiwan sa kanyang diwa ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagmamahal na walang hangganan. Tapos na ang gabi. Ang umaga ay narito na, at ito ay mananatiling maningning hanggat may isang pusong marunong magpatawad at muling bumangon mula sa alabok. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang ilog na dahan-dahang hinugasan ang bawat bakas ng putik at pait sa buhay ni Maricel. Ang sikat ng araw sa hapong yon ay malambot, tumatama sa mga luntiang dahon ng Garden of Hope, ang center na itinayo ni Maricel para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aapi at kawalan ng katarungan. Ang bawat haligi ng gusaling ito ay hinaluan ng kanyang mga luha ng nakaraan, ngunit ang bawat pintuan ay nakabukas para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Nakatayo si Maricel sa gitna ng bulwagan, pinapanood ang kanyang ama, si Don Teodoro, na masayang nakikipaglaro sa mga bata. Ang kanyang ama ay ganap ng magaling, at bagamat may mga guhit na ng katandaan sa kanyang mukha, ang ningning sa kanyang mga mata ay tila isang bituing hinding-hindi na muling magdidilim. Sa tabi ni Maricel ay nakatayo si Gabriel, ang arkitektong naging katuwang niya hindi lamang sa pagtatayo ng center, kundi sa muling pagbuo ng kanyang tiwala sa mundo. Walang mga salitang kailangan. Sapat na ang init ng pagkakahawak ng kanilang mga kamay upang sabihing narito na ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. "Maricel, may dumating na liham para sa iyo," ang mahinahong sabi ni Gabriel habang iniaabot ang isang simpleng sobre. Binuksan ni Maricel ang sobre. Ito ay galing sa correctional facility. Maikli lang ang sulat ni Mateo. Hindi ito humihingi ng pera o pabor, kundi isang tapat na pag-amin ng kanyang mga pagkakamali at ang balita na dahan-dahan na siyang nagbabago sa loob ng piitan. Nabalitaan din ni Maricel na si Doña Consolacion ay tinanggap na ang kanyang kapalaran at kasalukuyang naninirahan sa isang maliit na kumbento bilang isang lay worker. Malayo sa karangyaan, ngunit malapit sa katahimikan. Dahan-dahang itinupi ni Maricel ang liham. Hindi na siya naramdaman ng galit. Ang dating apoy ng paghihiganti ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa. Ang bawat sugat na idinulot nila ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang kasaysayan. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa laki ng iyong bangko, kundi sa lawak ng iyong kakayahang magpatawad at muling bumangon. Dinala ni Maricel ang liham sa isang maliit na altar sa loob ng center. Doon,
Sa harap ng larawan ng kanyang ina, inilapag niya ang sulat. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang huling paglaya. Hindi na siya ang Maricel na basahan ng suot at hindi na rin siya ang Maricel na bilyonaryong puno ng puot. Siya na ngayon ay si Maricel, isang babaeng malaya, mahal at puno ng pag-asa. Ang bawat tunog ng tawanan ng mga bata sa hardin ay tila isang symphony ng tagumpay. Ang hangin ay humahalik sa kanyang mga pisngi, nagdadala ng bango ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Sa paglubog ng araw, naging kulay ginto ang buong paligid, tila isang huling halik ng langit sa alabok na naging diamante.